So, kumusta kayong lahat? Okay ba kayong lahat? Nasa mabuting kalagayan? Okay, praise God. So, hi, good morning, Ate Ria. So, kumusta at welcome sa 211 Ministries. At welcome natin si Alex. Alex, good morning. Welcome sa 211 Ministries. Kaibigan siya ni Kuya Mako at nandyan din si Rudolph tsaka si Charles. Kulang kayo ng isa. Memorize no? So, okay. Good morning, good morning. At ganoon din po sa ating mga kapatiran na nakasubaybay, nakatutok sa ating FB page, sa kung saan man tayo naroon ngayon, sa Masbate o kung saan nakakarating ang ating 211 Ministries. Good morning, welcome po sa ating lahat. So, tuloy tayo sa ating series ngayong month of August. So, ang ating series ngayon ay Kingdom Thrones. So, nasa pang-ilang series na tayo ngayon, pang-ilang week, third Sunday na tayo. So, tuloy tayo kung ano ba ang ibig sabihin, kung ano ba ang ating topic ngayong araw na ito. Sobra. Yan. What is a spiritual throne? In the spiritual realm, throne signifies the seats of honor in the spirit, royal dignity, power, and authority. So, ibig lang sabihin ito, the spiritual controls the physical. So, the supernatural controls the natural. Okay? So, ang purpose natin, a series of studies exploring the throne of God, the throne of Satan, and our responsibilities related to the throne as described in the Bible, along with how we can establish our position in God's kingdom here on earth. So, maliwanag naman yun, ano? So, tuloy na tayo. So, konting review lang. First Sunday natin, first series is Throne of Man and Woman. Second is the Throne of Satan. And today is the Throne of God. Next Sunday, Throne of Grace. And the last, Series 5, that is Series 5, Throne of Judgment. So, hintayin natin yan, abangan natin yung mga susunod pa na series o Sundays. Anyway, so tuloy na tayo. Throne of God. Ano ba ang ibig sabihin ng Throne of God? So, the Throne of God represents God's supreme power and authority, sovereignty and holiness, perfect justice, majesty and honor, both in heaven and over all creation. Actually, pagka iisipin natin, pag sinabing throne of God, meron na ba sa atin nakakita talaga na yung literal na throne of God? Wala pa, no? Kasi actually, ang throne of God, nasa heaven to eh. Heavenly ano to. So, actually, ang sinasabi dito, sa vision ni Prophet Isaiah, doon kinausap siya ng Lord at ipinakita lang, sinasabi niya nung kung gaano yung kanyang magnificence, yung kanyang exaltation. Kasi nga, hindi ito yung literal na may throne na nakaupo sa trono. Kasi ang throne is a special seat para sa mga monarchs. So, ipinakita lang dito na i-describe lang ni Lord yung Himself, the way na maiintindihan natin yung ibig sabihin ng throne of God. So, kagaya natin, so, sinasabi nga, the throne of God represents God's supreme power and authority. Supreme power and authority. Merong sovereignty and holiness, perfect justice, majesty and honor. Okay? So, tingnan natin ang susunod. So, point number 1, the most secure and powerful throne. Ano ba ang ibig sabihin nito? Pag sinabing isang throne o isang country, ibig sabihin lang, ang nagsisecure kung gaano kalaki o gaano kalakas ang security ng isang country, doon madidetermine kung gaano ka-secure, kung gaano ka-safe
ang country. Kung mahina ang security, kung mahina ang army, halimbawa, ng isang country, madali silang matatalo o magagapi. Kung sino man ang gustong mag-attack sa kanila. Di ba? So, tingnan natin dito. Sa Revelation chapter 12, verse 4, sinasabi, its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. Yung stars na sinasabi dito, interpreted as the angels. So, dito, 1/3 of the angels followed Satan in his rebellion against God. So, ang sinasabi lang kasi dito, ini-interpret lang yung stars as the fallen angels na kasama ni Satan na rebellion against God. So, bakit power and security? Okay? So, may kwento dito. From from the book of 2 Kings chapter 19, verse 35, that night, the angel of the Lord went out to the Assyrian camp and killed 185,000 Assyrian soldiers. 185,000 Assyrian soldiers. So may kwento ito, ha? So para malaman natin mabuti, basahin ko na lang. Jerusalem was in grave danger. The ruthless Assyrian king Sennacherib, nakalagay dyan ang Assyrian king Sennacherib, had conquered nation after nation. And now, his army, 185,000 strong, stood outside the gates of Jerusalem. So, napakarami ito. Nasa gate na sila ng Jerusalem. He mocked the people of Judah. He mocked King Hezekiah. And worst of all, he mocked the living God. So, kinukutya niya yung people of Judah, si King Hezekiah, at lalong-lalo na si living God. Kinukutya niya. Sabi niya dito, do not let your God deceive you. Sennacherib warned in a letter. No God has been able to save a nation from me. Kasi nga, sinakop niya na lahat ng nation na kaya niyang atakihin. Sinakop niya na. Pero, sabi nga niya dito, no God has been able to save a nation from me. So, Jerusalem was in grave danger. Hezekiah took the mocking letter and went straight to the temple of the Lord. So dinala niya yung sulat na pinadala ni Sennacherib. Dala-dala niya sa temple of God. Anong ginawa niya doon? Hezekiah took this mocking letter and went straight to the temple of the Lord. At ang ginawa niya, nag-pray siya. Kinausap niya si Lord. Sabi niya, O Lord, you alone are God over all kingdoms. You made heaven and earth. Now deliver us so that all the kingdoms of the earth may know that you alone are God. So ano nangyari? Anong ginawa? That same night, God acted. Usually, kapag tayo nagpipray, di ba, hindi natin alam kung sasagutin agad ni Lord, kung ngayon ba o bukas, hindi natin alam kung kailan. Pero itong ginawa ng Lord, nung mag-pray si King Hezekiah, that same night, God acted. But He didn't send an army. Usually, pagka ganyan may mga kalaban, buong army ang ipapadala. Di ba? So, He didn't send an army. He didn't use swords or walls. Wala siyang ibang ginamit. Anong ginawa niya? Instead, He sent just one angel. One angel. That night, the angel of the Lord went out and put to death 185,000 men in the Assyrian camp. Imagine, one angel, isang angel lang, ang ipinadala ng Lord para puksain lahat. Yung 185 strong soldiers ni Sennacherib, ni King Sennacherib. So, anong ibig sabihin natin dito? Ibig sabihin natin, kapag tayo ay nasa Lord, kapag nasa puso natin ang Panginoon, kahit gaano kalaki, gaano karami, ang umaatake sa atin, wala yan. Walang sinabi yan sa Lord. Kayang-kayang puksain, kayang-kayang tanggalin ni Lord kung sino man at kung gaano man karami
ang umaatake sa atin. So ganyan, yung power and security na mayroon tayo kapag tayo ay nasa piling ng Panginoon. Okay? Naintindihan ba? Nagigets niyo yung sinasabi ko? Focus lang tayo. Next. So, ano natin? So, power and security. God's power is unmatched. So, okay? Here we can see that the immense power of even one angel of God can completely turn the tide of hopeless situation in a single night. It reminds us that no enemy is too great for God. Yun lang. Di ba? Kahit gaano kalaki ang problema natin, kahit na gaano kalaki, mas malaki pa rin ang Lord. Walang unmatched. Kumbaga, walang makakamatch sa ating Panginoon. So, the throne of God represent His supreme power and authority, bringing a better and more prosperous life if you allow Him to rule your life. So, mayroon pa rin condition. Kapag inalaw natin ang Panginoon na siyang kumilos sa ating puso, sa ating buhay, mangyayari yung kagaya na nangyari sa Jerusalem. Okay? Ngunit, kung hindi natin iaalaw ang Panginoon na kumilos sa ating buhay, walang mangyayari. Ganun pa rin ang situation. Walang mababago. So kung gusto natin mabago ang situation natin, i-allow natin ang ating Panginoon na kumilos, mag-rule sa ating buhay. Okay. So, mayroon lang tayong ayusin. So, yun nga, kagaya ng sinasabi ko, so i-allow lang natin. Okay. Punta tayo sa second point. The throne is established in justice and righteousness. From the book of Isaiah chapter 9 verse 7, of the greatness of His government in peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over His kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. So, kailangan talaga natin to. So, kapag ka nasa isang lugar tayo, kailangan lagi natin yung fair play na kailangan walang lamangan, lalo na kung nasa kingdom of heaven tayo. Alam naman natin ang ating Panginoon ay just, di ba? So, gusto niya get right lahat ang ginagawa ng bawat isa. Okay? So, from the book of Psalm, chapter 89, verse 14, sabi dito, righteousness and justice are the foundation of your throne. Ang ginagawa kasi ng Lord, ibig sabihin dito, ginagawa ng Lord, tinitimbang niya yung ating mga ginagawa. Kung tama ba yung ginagawa natin. Kasi God forgives those the repentant sinners and deal those unrepentant sinners. So kapag nakikita ng Lord, humihingi tayo ng forgiveness sa Kanya at totoong nagsisisi tayo sa ating nagawang pagkakasala, pino-forgive niya eh. So bakit yung ibang mga nagkasala na, kumbaga, nagmamalaki pa, ayaw magsisi. So, merong consequence na ibinibigay ang Lord sa kanya. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. So, kailangan lang natin na, at kung meron man tayo halimbawa na, di ba, minsan nagagalit tayo, minsan gusto natin maghiganti. At sabi ng Lord, ibigay natin sa Kanya. Ilagay natin sa Kanyang paanan, Lord, ito po, ibinibigay ko na sa inyo. Kayo na lamang ang bahalang gumanti kung anuman ang ginawa sa akin. Di ba, Edwin, kagaya nga kinukwento mo sa akin. So, praise God, kasi okay ka. So, ganun lang. Ibigay natin sa Panginoon kung anuman ang mga nangyari sa atin at si Lord na ang bahalang gumanti at i-bless tayo. Di ba? Huwag nating hayaan na ang ating mga kamay mismo ang magkaroon, madumihan, magkasala. Huwag nating hayaan na mangyari yon. Dahil ang ating Panginoon ay just. Pantay siya. Gusto niya
righteous. Kaya nga nasabi diyan, the throne is established in justice and righteousness. So sabi nga dito, established means it is made firm, unshakable, and secure. Justice means fairness, impartiality, and doing right according to God's standard. And righteousness refers to moral uprightness and living in alignment with God's character. So, faithful, just, loving, holy, and merciful. Now, kailangan din malaman natin yung ating responsibilities. Our responsibilities as citizens of the kingdom of God. Number one, we should align with the throne of God. So sabi nga sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness. So kailangan naka-align tayo eh. Kasi yun ang gustong mangyari sa atin. Yun ang design ng Panginoon sa atin. So number two, resist the throne of Satan. Stand firm in faith and clothed with God's armor. So sabi sa Ephesians chapter 6, verses 10 to 18, so kailangan natin suotin ang belt of truth, breastplate of righteousness, shield of faith, helmet of salvation, di ba? So, kailangan lagi tayong prepared, lagi tayong nakahanda para kung ano't anuman ang umatake sa atin, ready tayo. Dapat nakatayo tayo, Lord, para sa iyo to, gagawin ko to. Actually, sabi ko kanina kay Miko, bro, grabe yung atake sa akin simula kaninang umaga paggising. Sabi ni Miko sa akin, ganyan talaga bro. I-preach mo ang word ni Lord. Sa bahay pala, sabi sa akin na wife ko, okay ka lang ba? Sabi ko, okay to. Parang nga ang pray ko kanina, Lord, para sa iyo naman to eh. So, ano mo na lang ako, spare mo naman ako sa, kung ano man ang atake sa akin, ngayong umagang ito. So, praise God, kasi iba yung ano, kanina yung lalamon ako parang tuyon-tuyo na may dikit na ewan ko, hindi ko maintindihan. So, praise God, dahil pinag-pray nga ako kanina ng asawa ko. So, anyway. So, number 3, exercise kingdom authority on earth. So, through prayer, ganun naman lagi tayo, Lord. Hingi agad tayo sa Lord ng kung ano man ang kailangan natin. Obedience, obey ka lang. Yun lang kailangan natin gawin. Obey. Mag-pray, mag-obey sa kanyang gustong ipagawa. And spreading God's word. I-share natin yung good news. I-share natin. Huwag nating sarilinin. Dapat i-share natin sa iba. Lalo-lalo na doon sa mga hindi pa talaga nakakarinig ng good news. Okay. So, ayaw na ulit lumipat. Ano nga. Yan. So, ang challenge. To shift our thoughts, priorities, and actions under God's rule rather than Satan's influence. Maliwanag ba? Ganun lang. Kasi sabi ko nga, lahat, ang dami-dami kasing nasa paligid, sa cellphone pa lang, nag-iisa ka pa lang, kahit nag-iisa ka, napakaraming atake ni Satan. Ngayon, nasa sayo yan. Nasa sayo ang desisyon. Kung gusto mong i-allow si Satan, babagsak ka talaga. Pero kung hindi mo i-allow yung attack ni Satan, kahit anong atake yan, kahit anong gusto niyang gawin, kung ikakat mo agad siya, walang mangyayari sa'yo. Diba? So, ganun lang kasimple. Depende sa'yo yan, nasa ating isipan, nag-uumpisa dito sa ating isip, kung paano natin mapipigilan yung atake ni Satan sa atin. Kung gusto natin maging get right, kung gusto natin lumakad, alinsunod, naka-align tayo sa Lord, stop na agad natin kung ano man. Kasi ang dami-daming atakes. Una sa mata pa lang natin, sa isip natin, susiko po. Sasabihin ko sa iyo, napakaraming atake ni Satan. Pero yun nga, depende sa iyo, kung i-allow mo ang attack ni Satan, it's up to you. Decision mo yan. Okay? So, pero yun nga, ang sinasabi ko sa inyo, let's try na to get right. I-try natin lagi. Kasi maganda ang reward na promise ng Lord sa atin. Huwag nating hayaang makawala yung promise na blessing sa atin ng Lord. Kasi kapag nasa Lord ka, kapag get right ka, umaapaw ang blessing.
Napakaraming blessing. Unlike kung ikaw ay nasa influence ni Satan, hindi mo alam kung ano na mangyayari sa'yo. So, better na i-allow natin si Lord na mag-rule sa buhay natin. Okay? So, para sa ating application question ngayong umagang ito, saang bahagi ng iyong buhay, isip, prioridad o gawa, ang kailangan mong isuko upang lubos na mamuno ang Diyos at hindi si Satan. Question number 2, ano ang wisdom na narinig mo sa Holy Spirit sa series natin ngayon, The Throne of God? So mamaya, pag may time kayo, pag-usapan natin itong mga question nito. So, purihin ang Panginoon, dito natatapos ang ating word ngayong umagang ito.